welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new video and today, i-share ko sa inyo yung mga latest purchases ko from Shopee and Lazada. So ito lahat ng yan guys. Actually, itong products na to, ito yung mga binili ko nung 11/11 sale. Pero since yung karamihan sa kanila, late naman talaga na di-deliver lalo na pagkagaling overseas, diba? Natanggap ko sila patapos na yung November. So hindi ko sila agad nagawa ng video. So naisip ko na ngayon siya gawin since malapit na yung 12/12 sale para kung sakali lang magustuhan yung ibang products na to, sigurado ako na sa 12/12 sale, magsa-sale din lahat ng products na to. So, kung gusto nyong malaman kung ano ba yung mga nabili kong products na to from Shopee and Lazada, then please keep on watching. Sa totoo lang guys, isa lang talaga yung nabili ko sa Lazada nung 11/11 sale. Karamihan dito sa Shopee ko nabili. Kasi ang kagandahan dyan, may free shipping kasi kay Shopee. May kumakahol ba? Ayun nga guys, gaya ng sinabi ko, makahol na call yung as may tao yata. Isa lang talaga yung nabili ko sa Lazada, karamihan sa Shopee kasi ang kagandahan dyan, mas meron silang free shipping. Sa Lazada kasi, parang meron ka kailangang ma-reach na certain amount, diba, bago mo makuha yon. Sa Shopee, yung iba kahit walang minimum na bibilhin mo, ipapurchase mo, meron kang free shipping na voucher. So, ayun, share ko lang. Pero maganda dyan, yung nabili ko sa Lazada, isa sa pinaka-essential or pinaka-mahalagang nabili ko nitong 11/11 sale. And yan ay itong face mask na to. So, ang brand niya is Zonka. Zonka face mask. Actually, ang bibilin ko talaga yung Idelay ba yun or Adelay face mask? Kasi diba sikat na sikat yon. Pero, tumawag sa akin yung seller mismo. Sabi niya, naubusan na siya. Pero sabi niya, parang pareho lang din naman daw yung quality nitong Zonka na to dun sa Idelay or Adelay na yon, at pareho silang FDA approved. So ito yung itsura niya sa loob. Ayan yung mga face mask. Itong box na to, meron siyang 50 pieces and ang binayaran ko lang is 164 or 165 kasama na yung shipping doon. Nakalimutan ko yung exact amount. Ipa-flash ko na lang somewhere here at ilalagay ko rin po yung link sa information box below ng lahat ng products na i-share ko dito sa inyo sa video na to. Nakalagay dito, antibacterial dust control, soft and comfortable. Tama yun guys, totoo talaga yun. Tapos, high quality material. So ayun, I highly recommend kung naghahanap kayo ng mga ganitong klase ng mask, itong Zonka na to, parang yung Idelay or Adelay mask daw nga na yun. Okay, punta na tayo ngayon sa mga binili ko sa Shopee. Ang dami naming binili. So, una-una, bumili kami ng sofa cover para sa mga sofa sets namin sa sala. So, bumili kami ng 3 sets kasi 3 yung sofa namin. 2 pang-apatan, tsaka 1 pang-tatluhan. So, yung pang-tatluhan, 814 pesos siya. Tapos, yung pang-apatan, yung 4-seaters, 894. Basta pagka bumili kayo ng mga ganyang sofa cover guys, be sure na susundin nyo yung sukat na nakalagay para hindi kayo magkakamali. So kami, sinukat namin talaga yung sofa namin. So all in all, ang binayaran namin dyan sa sofa covers na yan, 2,652 kaya kasama na yung shipping fee doon. Next, bumili din kami ng bathroom rack or bathroom organizer. Ang tagal ko nang gustong bumili niyan. May ganyan sila Queen Bee sa condo nila. So yan naman, nabili namin 399 pesos. Tapos yung shipping niya, yun yung medyo mahal. 200 plus siya, halos kalahati nung presyo nung mismong product na yan. So, ang binayaran namin, all in all, dyan sa bathroom rack na yan is 566 pesos. 399 yung product, 200 plus na shipping fee. Of course, gumagamit ako ng mga free shipping sa lahat ng yan. Ang ganda niya sa banyo tignan, tsaka very convenient siya, madali siyang i-install. Kasama ko si Papa nag-assemble niyang bathroom rack na yan. Madali lang siyang gawin, guys. Okay, next, ito na. Ito yung mga unang-una talaga na in-add to cart ko. So, ito yung mga phone cases na hinord ko. Tuwang-tuwa ako. Unahin ko na tong phone case ko ngayon. Ayan. Very 90s yung dating niya. Kaya binili ko. Orange na neon na clear jelly case. I love it so much. At ang kagandahan dyan. Nakikita pa rin si Hanbin tsaka yung icon dyan. Yung mga presyo nila, nakalimutan ko na. Pero walang 100 sa mga to. Nag-range lang sa 50 plus, 70 plus, mga ganun lang. Pero yung mga paborito ko talaga dito sa mga phone cases na to, yung mga pastel na to. Tignan nyo. Ang ganda talaga. Nakakatuwa kasi ang ganda pa ng lalagyan nila mismo. Ayan, nakikita nyo yung mga colors. So, bumili ako ng 4 na ganito, iba-ibang kulay. May iba pang colors, guys. Bumili ako nitong blue. Bumili ako nung parang army green na kulay. Ayan yung army green nila. May yellow siya na accent sa gilid. Ito naman yung gray. Pero para siyang gray-blue. Ganon yung itsura niya. And then, ito yung paborito ko sa lahat, yung purple. Ang ganda niya. Ang gusto ko dito, yung edge niya. So, parang may suporta siya sa gilid. Tapos, even though na frosted siya sa likod, clear pa rin siya.
So, since mahilig ako maglagay ng photo cards ng icon tsaka ni Hanbin sa likod ng phone ko, natutuwa ako kasi nakikita pa rin siya. And then, from the same shop, nabili ko rin tong case na to. Parang jelly lang din siya. Pero ang ganda, mukha siyang maleta, di ba? Ayan, ang cute din pagka nakalagay na siya sa phone. Tapos, bumili din ako ng phone case, yung sikat ngayon na mirror siya, yung mirror case. Ayan, nakikita nyo ba? Same shop sila nitong orange neon case ko na to. So, ayun, kung interesado kayo dito sa mga phone cases na to, ililink ko sa baba at habulin nyo sa 12/12 sale. Baka nakasale pa rin siya. Alam niyo yung mga pinagbibili ko, either cute sila or parang pang Titas of Manila. Very random lang na mga binili ko. Kagaya nito, kitchen brush. Alam mo, panghugas ng mga kawali, ng mga pinggan, kahit anong dishes. So, meron naman kaming brush na panghugas. Kaso, since parang pahaba siya, ang hirap abutin ng nooks and crannies. So, bumili ako nitong bilog na to. Basta mura lang siya. Tapos, sa same shop niyan, bumili ako nung holder ng mga mop. Yan namang holder na yan ng mop na yan, guys. 18 pesos lang. Tinry ko muna, isa muna yung binili ko kasi mamaya baka hindi naman siya gumana. Pero since okay yung quality niya, bibila pa kami ng maraming ganyan. So, itong kitchen brush na to kasama yung mop holder na yon, 33 pesos lang yung binayaran. Okay, next purchase. Ito namang products na to. So, unahin ko na tong coasters na to. So, binili ko kasi siya si Binbin. Ito yung Sally sa Line Friends. Pero siya si Binbin ko. Wala kayong magagawa. So, ayan. Bumili lang ako ng coaster since dito ako kumakain sa kwarto ko madalas. And I love it so much. Mabaho lang siya nung una since rubber siya. Pero nung hinugasan ko, nawala naman na yung mabahong amoy ng rubber na yon. Tapos, ito yung isang binili ko sa store na yon. So, ito naman yung Nano Mist Sprayer. And I believe parang 69 pesos lang yata to. Basta mura lang siya, guys. Okay naman siya. Tingnan nyo. Ayan, oh. Nano mist siya talaga. So, water lang yung nakalagay sa ngayon. Minsan, pagka gusto ko siyang gamitin na pang disinfect, nilalagyan ko siya ng alcohol. Tapos, ito yung ginagamit ko pang disinfect na mga gamit-gamit ko dito. Ang problema sa kanya, madali siyang malobat. Hindi siya nagtatagal. Pero other than that, okay naman siya. Huwag niyo lang siyang lagyan ng mga oil kasi baka magbara siya. Okay, next purchase ko is this mini air diffuser. May kasama siyang mini USB cord. Pagka ginamit mo siya, kailangan talaga yata na nakasaksak siya. So, ito, kung saan mo siya isasaksak. Ito, hindi ko alam kung bakit siya may USB. Hindi ko pa na-try kung para saan siya. Pero pagka ginamit mo siya, based dun sa instruction na nakapost sa video dun sa shop na pinagbilan ko nito, kailangan nakasaksak yung cord. Tapos, ganito yung itsura niya. Ayan. Meron siyang ganyan, yung parang nag-a-absorb ng liquid. So, based sa instruction, ilulubog mo yung stick na yan sa liquid and then tsaka mo siya ilalagay dyan, tapos uusok na siya. Yung ginawa ko yung instruction na yon, ang konti lang nung lumalabas na usok, pero nung nilagay ko mismo yung liquid dito sa lalagyan, of course, mas marami yung nalalabas niyang usok. Hindi naman ganun kalakas yung usok na lumalabas sa kanya. Well, kasi maliit lang naman siya at saka 169 pesos or 179 pesos lang yata to. Even though mahina yung buga niya, pero para sa akin, okay na rin siya. Tapos nag-iiba-iba yung kulay niya. Automatic, kunyari nakatulog ka na, naka-on siya, automatic after 4 hours, mamamatay na siya. So, kusa naman siyang namamatay. Okay, next purchase, guys, itong weighing scale na to. Nung una nga, skeptic ako. Sabi ko, baka naman mamaya masira agad or hindi accurate yung timbang mo. Pero okay naman siya. And nakalagay doon na 300 plus siya originally, pero nakuha ko na lang siya ng 249 yata. So, ito yung itsura niya. Digital siya, guys. Tapos may kasama na siyang baterya. Tapos, pwede siyang kilograms, pwede din siyang pounds. So, okay siya talaga, guys. Ang ganda pa ng itsura niya. Very social, parang yung mga timbangan sa hotel, diba? Okay, so dito na tayo sa next shop na pinagbilan ko sa Shopee. So, bumili ako ng mga kung ano-anong gamit lang. So, unahin ko na tong photo holder na to. Isa lang muna binili ko kasi hindi ko alam kung gaano siya kalaki. Ganun lang siya, pang display ko lang talaga sa desk ko. So, syempre si yun yung nilagay ko, diba? Ang cute kasi, light bulb yung design niya, diba? And then, sa same shop, bumili ako nitong mga stainless straw, mga reusable na straw. Yung dalawa dito, ayan, stainless sila. Ito talaga yung colors na pinili ko, parang rainbow. Kasi alam niyo naman, mahilig ako sa color. Tapos may kasama din siyang panglinis. Tapos bumili ako itong isa, acrylic siya. Tapos kaya ito yung pinili ko kasi yung design niya, meron siyang cherry. Sobrang cute lang talaga. And then finally, sa same shop na yan, bumili ako nitong cable protector na to. So, ayan, kung kilala nyo si Mike Wazowski ng Monster
Monsters Inc. Siya yung binili ko. Kasi itong cord na to, 3 years ago na to, sa Vivo phone ko pa to. So, medyo nakalabas na kasi talaga yung wire niya. So, para lang hindi siya tuluyang masira, kaya bumili ako ng cable protector na to. Mura lang lahat ng to, guys. Again, description box sa baba, nandun lahat ng info, tsaka yung link nila. Okay, sunod, panibagong store na naman. So, bumili ulit ako ng mga pang-gadgets na ganito. So, unahin ko na tong pang-organize or pang-tali ng cable para hindi magbuhol-buhol, ganon. So, of course, si Binbin ulit yung binili ko, diba? O, ayan, si Binbin. So, ayan, para hindi magbuhol-buhol yung cord nyo. So, isa muna yung binili ko kasi nga, again, hindi ko sure kung okay sila. Pero ngayon na nakita ko na okay naman sila. So, bibili pa ako ulit ng siguro mga 2 or 3 ganito pa kasi nga, mura lang naman siya. Bumili din ako ng isa pang cable protector na Cookie Monster dapat. Pero wag nyo akong niloloko. Kasi si Elmo yan na ginawa nyo lang namang color blue. Sa totoo lang, maraming gumagawa niyan. Elmo naman yung itsura kasi tingnan nyo may ilong. Si Cookie Monster, walang ilong yon. Pero ginagawa nilang blue. Para kunyari siya si Cookie Monster. Pero okay na din. So, ayan ang itsura niya pag nasa cord na siya. Kaso maluwag siya, gumagalaw siyang gano'n, no? Siguro manipis kasi yung cord ko. Pero okay naman siya, mura lang naman siya. Tsaka cute. At tsaka sige na nga, considered Cookie Monster na nga. And then also, from the same store, bumili ako ng iba-ibang scrunchies, mga panali ng buhok. Since mahilig talaga ako magtali ng buhok, of course, bumili ako ng Cookie Monster na may ilong na naman. Kahit wala naman talaga ilong si Cookie Monster. Tapos bumili ako ng 2 parang holo, mga metallic na ganyan. It's so nice, guys. And of course, bumili ako ng something orange kasi hello, the Project Awesome. And then, ito, ang cute-cute nito. May mga mini pom-pom siya sa loob. Bumili lang ako ng isang white, tsaka ng isang black. It's so nice, tsaka okay naman yung mga garter nila. So, bibili pa ako kasi gusto din ni Mama na magkaroon ng mga ganitong mga panali sa buhok. Okay, next. So, ayan, hinuli ko kasi talaga yung mga makeup eh. So, ito yung next na nabili ko. Guys, ito yung EB Advanced Fine Line Brow Liner. Ayan, 2 shades. Ewan ko kung ilang shades talaga lahat meron. 2 lang yata. So, I got both shades. Ito yung shade na Brook. Yun yung mas dark. And then, yung lighter one, it's called Lily. So, each brow liner originally cost 150 pesos. Pero, nabili ko lang sila pareho na 75 pesos each. Sobrang mura talaga, guys. Of course, plus shipping fee. Pero, again, since Shopee yung ginamit ko, meron akong free shipping na voucher na ginamit. So, ito yung itsura niya. Very fine talaga nung kanyang application. As in, ang nipis-nipis lang. O, diba? Ngayon ko lang din nakita na dual-ended pala siya, na meron pala siyang spoolie sa kabilang dulo niya. Pagka na-road test ko na siya, of course, gagawan ko po ng review ito dito sa aking YouTube channel. So, abangan niya yan. And then, last but not the least, ito yung mga binili ko sa Teviant. Guys, nung 11/11 sale, alam nyo ba, yung Teviant, yung isa sa pinaka nagbigay ng malaking discount sa mga products nila. Ang laki talaga ng sale. Katulad nitong mascara nila na first time kong ginamit today. Yan yung mascara na ginamit ko. Dual-ended to. And this cost 795 pesos originally. Alam nyo kung magkano ko lang nabili? 195 lang, guys. Nakakaloka. Biruin nyo, ang laki nung discounted price niya. So, dual-ended siya. Yung kabila, ayan, yung mataba. Tapos, may mga fiber siya. Tapos, yung kabilang end niya, ito naman, skinny siya. Kasi ito yung pang lower lashes nyo. Sobrang sulit, guys. So, kung ako sa inyo, pagka nagsisale yung Teviant, abangan nyo kasi maganda yung quality ng products nila. Tapos minsan pagka nag-sale sila, sobrang laki ng, ay nahulog, sobrang laki ng discount. Sana sa 12/12, ganun din sana kalaki yung maging sale nila. At maliban doon, naka-sale din yung kanilang eyebrow tint na paborito kong pangkilay din sa kanila. Isa sa pinaka-paboritong pangkilay ko ever. So, nung nakita ko na naka-sale, talagang bumili ako. At ang binili kong shade, of course, yung shade na paborito ko, yung shade na She. Ayan yung itsura niya, guys. Brow tint din to. Ito yung itsura niya sa loob. Ayan, guys, quad tip din siya. Sobrang paborito ko nito, guys. Alam nyo yung ganito ko, last year ko pa nabili, pero hanggang ngayon may dinidispense pa rin siyang tint. Originally, 700 plus din yung presyo nitong pangkilay na to, pero nabili ko lang siya ng 200 plus. So, sana mag-sale nga sila ulit sa 12/12. Naku, bibili ulit talaga ako. And then, finally, bumili ako nitong kanilang beauty sanitizer. Ito naman, hindi siya naka-sale, pero gusto ko lang siya kasing itry, kasi I've heard good reviews and feedback about this. Nabasa yung kahon dahil dun sa diffuser ko kanina. Anyway, ayan nga yung itsura niya. Pwede nyo gamitin, hindi lang sa makeup, sa kahit anong gamit nyo, ipang spray
nyo para masanitize yung mga gamit-gamit nyo dyan sa paligid nyo. Ang bango niya, parang amoy fruity na cucumber. Basta ang fresh-fresh ng amoy niya. Etong ganito kaliit, 149 pesos lang siya. So, ayun na lahat guys, ang nabili ko nung 11/11 sale sa Shopee tsaka sa Lazada. Again, lahat ng links ng bawat products na pinakita ko sa inyo, ilalagay ko po sa description box below para makita nyo. So, ayun, maraming salamat po sa panonood ng video na to. Sana, somehow, nakatulong sa inyo itong video na to para kung sakaling nag-iisip kayo kung ano magandang bilhin sa darating na 12/12 sale. So, ayan, mga budol na naman. Mabubudol na naman tayo. Huwag kayong mag-alala guys. Huling budol na natin so far sa taon na to. So, yeah, that's it for this video. Thank you so much for watching. And please, if you're not yet subscribed here in my YouTube channel, please do subscribe for more videos like this and don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong videos kagaya nito. Thank you so much again for watching and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!